Isa pong magandang araw muli sa bawat isa. Nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama na nagbibigay sa atin ng pribilehyo para mapag-aralan ang mga katulad ng ating pinag-uusapan sa kasalukuyan. Ang mga ganitong aralin o mga topic ay hindi natin gaanong naririnig sa marami sapagkat totoo pong nasisiwalat ang tunay na kalalagayan ng mga nagsasabing Kristiyano. Ang aking pong tinatalakay sa atin ay how do I know that I am chosen by God? How do I know that I am chosen by God? At ito po ang pang-apat na bahagi at ang aking namang kasalukuyang tinatalakay ay some signs in false converts. Mga palatandaan na nasa mga hindi tunay na born again. Mga palatandaan na nasa mga hindi tunay na naranasan ang tunay na kapanganakang muli. Nakadalawang video na po tayo at sa pagkakataong ito ay pangatlo na po ito. Sa una ay nagbigay ako sa inyo ng 4 na punto at sa nakaraan ay nagbigay ako ng 3 punto. Ayaw ko pang biglain ang bagay na ito sapagkat kailangan ay makita natin ng malinaw ang bawat punto nang sa gayon ay maisalamin natin ang ating mga buhay. At kung hindi pa ninyo napapanood yung mga video, nangangailangan po na balikan po ninyo, salaminin ninyo ang inyong mga buhay. Wala pong masama na aminin natin ang katotohanan sa Diyos sapagkat kapag tayo ay nagkukunwari na hindi tayo katulad ng mga ipinapakita ko rito, ay hindi na natin maiaayos o hindi na natin iaayos ang ating mga buhay. Maalala ko lang yung sinabi ni Apostol Pablo na hindi tayo pwedeng lumaban sa katotohanan. Ito ay mga salita ng Diyos at ipinapakita ko lamang po sa inyo ang kalalagayan ng mga hindi tunay na nakaranas ng kapanganakang muli na sila'y mga nandoon din sa mga tinatawag na simbahan ng mga Kristiyano o kaya ay sa simbahang Kristiyano. Malamang ay naitatanong po ninyo, maaari bang ang isang buong simbahan ay hindi nakaranas ng tunay na kapanganakang muli? Maging tapat po ako sa inyo. Kapag kayong namumuno, ay hindi niya talaga naranasan ang born again at ibang ibanghelyo ang kanyang napakinggan at tinanggap, ay magaganap ang katulad ng sinabi ni Apostol Pablo na sila ay may ibang ibanghelyo, may ibang Jesus at may ibang espiritu. Nangangahulugan po na maaari itong nagaganap na kung paano ay maraming relihiyon ay nasa ganyang kalalagayan. Tingnan na lamang po ninyo yung grupo ni Kibuloy. Hindi po ako takot magsalita laban sa katotohanang ang mga taong ito'y nadaya. Malinaw sa banal na kasulatan na pinangungunahan sila ng nagpapanggap na anak ng Diyos at kung ano-ano ang kanyang mga inaangkin sa kanyang sarili. Natural lamang po yan sapagkat siya po ay nakikinabang, pero higit na nakakalungkot ay ang napakaraming tao na sumusuporta sa kanya, ipinaglalaban siya at tila handang mamatay para sa kanya. Isa lang ang sigurado ko, ang mga taong yan ay hindi mapaghanap ng katotohanan. Alam natin na inaangkin din nila na sila'y mga born again. Subalit dahil sila'y nagpapabaya sa kanilang relasyon sa Diyos at paghahanap ng katotohanan, ay ipinaubaya sila ng Diyos sa kamalian. Nais ko pong balikan muli ang mga ilang punto na ibinigay ko sa inyo. Yan ay upang bigyan ko pa kayo ng mga ilang katotohanan sa bawat punto. Upang ito ay lalo nating maklaro. So isa-isahin ko po sila. Number 1, lacks consistent appetite of the truth. Lacks consistent appetite of the truth. Sapagkat ang mga false converts ay hindi tumanggap ng banal na espiritu ng Diyos, makikita nyo na mawawala at mawawala yung paghahanap ng katotohanan sa Kanya. Wala kasi ang udyok ng banal na espiritu at walang gabay ng banal na espiritu, kaya yan ay mapapagod. Ang katotohanan naman ay maraming mga tagapangaral ay nagdidepende lamang sa kanilang napapakinggan sa internet, lalo na sa ating kapanahunan. Ang pangalawa ay practicing religiosity. Practicing religiosity. Ang taong ganyan ay ini-impress lang niya ang mga tao. Ngunit ang totoo ay hungkag ang kanyang pagiging Kristiyano.
Pangatlo, relying on emotion. Relying on emotion. Isa ito sa palatandaan ng false convert. Kapag ka natutugunan na ang hangad ng kanyang damdamin o pakiramdam, okay na sa kanya yon. Nakakatulong yon sa kanya. Pero alam natin na yan na hindi magtatagal. Kailangan ay lagi itong nai-stimulate sa kanya ang kanyang emotion. Kaya ang daling manlamig ng mga taong ganyan. Ang pang-apat ay emerging selfish desires. Emerging selfish desires. Kalaunan ay makikita ninyo na lumalabas ang kanyang kauhawan sa mga bagay sa mundong ito. Hindi yan mayaalis ng mga hindi tunay na born again. Talagang lalabas at lalabas sa kanya ang pagiging makasanlibutan. Isa sa mga bagay na tatalakayin ko na palatandaan ng tunay na pinili ng Diyos ay ang pananagumpay laban sa sanlibutan. Nangangahulugan ito na hindi niya mahal ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan ito. At yan po ay ipapakita ko sa inyo. Ang ating panglima, sin is casual. Sin is casual. Ang mga taong ganito ay alipin ng kasalanan. Ang mahirap kasi, kaya ang hirap i-detect ay siyempre itinatago nila yung kasalanan. Wala silang tagumpay sa kanilang mga sikretong buhay, pero parang sinasabi na sila rin ay nagtatagumpay sa kasalanan. Hindi nila matanggap ang katotohanan yan. O kaya ay hindi nila tatanggapin ang katotohanan yan. Ang ginagawa ng mga taong ito ay kinokondisyon ang kanilang mga isip na ang kanilang nagagawang pagkakasala ay para bagang ipinagwawalang bahala lamang ng Diyos. It seems that God is ignoring their sins. And they always claim the blood of Jesus. Pero wala pong genuine repentance sa kanila. Sapagkat kapag may genuine repentance yan, na talagang gusto niyang hanapin ng Diyos, pagkatapos na pagsisihan ng isang maling bagay sa kanyang buhay, naniniwala ako na tutulungan niya ng Diyos para maisaayos. Pero ang mahirap pa sa mga false converts ay naglalagay sila ng standard na mas mababa sa standard ni God para sila ay pumapasa sa pamantayang yon at tila hindi sila nagkakasala sa Diyos. Ang ating pang-anim ay hates truthful preachers and messages. Hates truthful preachers and messages. Una dyan ay yung mga mensaheng kanyang napapakinggan. Ang mga mensahe na gustong-gusto ng mga false convert ay yung meron silang pakinabang. Naaalo sila sa kanilang mga kasalanan. Kahit hindi sila tatalikod sa kasalanan, ay sinasabihan sila na tanggap sila ng Diyos. Pero kung titingnan natin at muli ko na namang ulitin, yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:21 hanggang 23. And many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name we drive out demons and we did many miracles. Tingnan po ninyo itong mga ito. It's either ang mga taong ito ay false convert o kaya ay mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Pero itong mga taong ito ay mukhang mga nadaya sapagkat sasabihan sila ng Panginoon, away from me, you evil doers. At napag-alaman natin sa nakaraan na bilang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay namimigati tayo sa anumang kasalanang nagagawa natin laban sa Diyos. Pag wala kang ganyang damdamin, wala kang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Biblia, we groan longing to be clothed with our heavenly dwellings. Bakit? Sapagkat sa mga tunay na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, bawat kasalanang nagagawa nila laban sa Diyos, sila'y namimighati. At yan naman ang dahilan kaya sila'y pinapatawad ng Diyos. Pero kung casual lang ang kasalanan sa iyo, ay katulad ng sabi ko na baka hindi ka talaga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, kaya ka walang pamimighati sa iyong puso. Pagkatapos niyan ay magagalit ka pa sa mga Kristiyano o sa mga tagapangaral na nagsisiwalat ng mga katotohanan laban sa kasalanan. Ulitin ko na naman itong isang bagay na dahil ang hangad ng Diyos sa atin
ay iligtas sa ating mga kasalanan sa tatlong bahagdan. Una ay sa kabayaran ng lahat ng ating kasalanan sa nakaraan. Yan ay kapag sumampalataya tayo kay Kristo at ginawa ang mga hakbang na kahilingan ng pananampalatayang yan, nililinis tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan. At ngayon ay inililigtas na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at dahil tayo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay magtatagumpay tayo. Inaasahan na magtatagumpay tayo. Diyan ay inililigtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanang humihila sa atin sa pagkakasala laban sa Diyos. At pagkatapos, pag tayo'y napagtagumpayan ang buhay na ito, ay isasama tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian na nangangahulugan ililigtas tayo sa presensya ng kasalanan. At sabi ko nga, para yan ay maganap sa atin, kailangan bilang Kristiyano, ang goal ng ating buhay ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagkamal ng anumang material na bagay sa mundong ito. Ang kanyang itinatangis sa Ama, ayon sa Hebreos 5:7, ay hindi siya mahulog sa pagkakasala. Yan ang mahalaga sa Panginoon. Ang hindi siya magkasala kahit isa. At bilang hangarin natin, ay talagang ayaw nating magkasala. Tapos na tayo sa buhay na ganoon. We have a new life in Christ and now we are pursuing Christ-likeness. Kaya mabigat sa atin ang bawat kasalanan. Hindi tayo nagmamalinis. Gusto nating maging malinis. Sapagkat yan ang hangad ng Diyos sa atin at yan din ang dahilan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang banal na Espiritu at ang kanyang mga salita. Kapag ka naniniglect natin ang isa sa kanila, hindi tayo magiging matagumpay. Ang huling ibinigay ko sa inyo, ang pampito ay relying on group quantity. Ang false convert ay nagkakaroon ng kapanatagan sa bilang ng kanyang grupo. Feeling niya kapag ka nandoon siya sa kalipunan ng marami ay isa siya sa mga mapapalad. Comforted siya sa ganong kalalagayan. Alam niyo kung kayo ang nasa kalalagayan ng mga Kristiyano na nasa banal na kasulatan, sila ay pine-persecute, sila ay nagtatago, sila ay sinasaktan, at minsan ay nahihiwalay sila sa karamihan. Sa pagkakataong ganyan, kapag wala kang Espiritu ng Diyos, sigurado ko, babalik ka na lang sa iyong lumang buhay. So yan po ang 7 ipinagkaloob ko sa inyo sa nakaraan. Pupunta tayo ngayon sa ating ika-8. At ang ating ika-8 ay Ministry of His Own Choice. Ministry of His Own Choice. His, pero yan ay pwede rin sa mga babae. So ang tanong ko sa pagkakataong ito ay bakit nga ba napakaraming mga ministry sa mga nagsasabing iglesia ng born again sa kasalukuyan? Kung ano-ano ang mga ito. Ako naman ay naniniwala na mula doon sa nakikita natin sa aklat ng mga gawa na nung ipinanganak ang iglesia, ay naniniwala ako na kapag ka na-develop ang isang grupo, ay talagang kinakailangang magdagdag ito ng mga ilang ministeryo. Pero there are unnecessary ministries in the churches today. Besides, ay ito yung mga bagay na ginagamit nila para i-hold, para hawakan yung mga false convert. Yung iba nga dyan kahit wala talagang palatandaan ng bagong buhay at pananahan ng Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, talagang inilalagay nila sa ministeryo nang sa gayon na hindi aalis. Bibigyan nila ito ng ministeryo na magugustuhan nila at yan ang dahilan kaya ang mga iglesia ay parang club na. Kailangang ma-hold nila ang mga taong ito at sasabihin pa, baka sakaling sa pamamagitan ng kanyang pakikinig every time na may pangangaral ay magkaroon siya ng pagbabago. Yan ay pag-amin na hindi pa talaga convert ang mga taong ito. So kung babasahin natin ang Acts 2:42, pagkatapos na may 3,000 na na-convert doon sa ipinanganak na iglesia sa Jerusalem, ang sabi doon sa Acts 2:42,
Acts 2:42, and they devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of bread, to fellowship, and to prayer. Diyan ay makikita natin na may apat na mahalagang pinagkaabalahan ang mga bagong mananampalataya. They devoted themselves to the apostles' teaching, meaning talagang nag-aral sila. At sinabi ko nga sa mga nakaraan na ang pag-aaral na yan ay hindi isang linggo, hindi isang buwan. Naniniwala ako na yan ay umabot ng 3 taon sapagkat kalaunan ay makikita natin na sila ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Ano po ang ipinapakita ko diyan? Na itong mga convert na ito ay napakahalaga sa kanila ang pag-aaral at tandaan ninyo. Yan ay mga Hudyo. Karamihan sa kanila ay alam na nila ang Old Testament. Pero dahil may mga bagong utos at turo ang Panginoong Jesucristo, kailangan nila itong matutunan sa mga apostol at kailangan nilang maupo, magtuon ng pag-aaral. Tandaan niyo ito ha, nakita ko sa Panginoon na pagkatapos gumawa ng napakaraming himala sa aklat ng Mateo Kabanata 4, nung siya'y magpasimula sa pagmiministeryo, nagtawag ang Panginoon ng mga tao na gustong maupo sa kanyang paanan para mag-aral. Pero alam niyo, kakaunti lang talaga ang may appetite na mag-aral sa Panginoon. Kapag kainuugnay ko yan sa John chapter 8, beginning verse 29 to 32, ay makikita ko na sa maraming Hudyo ay ayaw na nilang madagdagan ang kanilang mga kaalaman sa salita ng Diyos. Pero iba po sa ating mga Hentil. Marami tayong dapat matutunan. Kailangang alam natin kung paano ang mga prinsipyo na ibinibigay sa Old Testament, at ganun din na matuto tayo sa mga mali at tamang halimbawa ng mga taong naisulat doon. Nababanggit yan sa unang Korinto 10:6. Ang punto ko rito ay napakasimple ng mga aktibidad ng iglesia noong una. They devoted themselves to the apostles' teaching, to breaking of bread, sapagkat mahalagang na sila ay nasa new covenant na at tanggapin ang katotohanan na binayaran na ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan at kailangan nilang panghawakan ito. Ganyan kahalaga ang breaking of bread o paghahati-hati ng tinapay. Ang fellowship ay para i-develop ang kanilang mga relasyon at pagkatapos ay prayer. Ganyan lang kasimple ang aktibidad ng mga naunang Kristiyano. At katulad ng sabi ko, may mga nadagdag namang kalaunan sapagkat sa chapter 6 ng Aklat ng Gawa ay kailangan ng mamili ng mga ilang tao upang sila'y maging tagapagpakain sa mga babaeng balo. Pero kung titingnan natin ang mga ministeryo natin sa kasalukuyan, ay ginagawa ito, katulad ng sabi ko, upang hawakan ang mga false converts at hindi sila aalis sa ating mga iglesia. Yan ang mga katotohanan sa napakaraming ministeryo. Maalala ko, yung mga manunugtok sa maraming iglesia, kaya naman ganyan yung mga yan, na pagkatapos ng awitan na hindi mo mapapaupo para makinig sa mensahe, ay sapagkat false converts yung karamihan sa mga yan. Sa pagpapaawit o sa pag-aawit o sa paggamit ng mga instrumento, naaapis na yung kanilang damdamin. Feeling sila ay pinagpala ng Diyos at anointed na sila. O, tingnan nyo ang tinutukoy ko pa lang dito ay yung mga music ministry natin. Na ang daming mga tao dyan, yan ang gustong-gusto ng karamihan eh. Ginagaya-gaya yung Old Covenant. Na kung saan ay ganun talaga ang mga tugtugan doon. Pero sa pagdating ng Panginoon nga ay a time has come and has now come that those who worship the Lord must worship Him in spirit and in truth. Yung spirit na yon ay espiritu yon ng tao. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia na nangangahulugan, gawin mo yan ng iyong sikretong buhay. Dahil ganyan ang mga itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Mahalaga sa kanila ang sikretong buhay dahil doon sa mga nasa harapan ng mga tao na ginagawa natin
ay malamang magiging epokrito tayo kung hindi natin ito ginagawa sa ating sekretong buhay. Hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Bukod doon, tinanggap mo na ang papuri at pagrespeto ng mga tao sa iyo. Wala ka ng kabayaran sa Diyos. Sana matutunan natin ang mga katotohanan ito. Para klaruhin ang bagay na ito, kung titingnan ninyo, ay meron pong dalawang bagay na pinagtuunan ang Panginoon na gawin sa mundong ito. Ang soul winning and discipleship. He came to seek and save that was lost. And of course, ay making disciples. Kaya meron siyang 12 na naiwan para palitan siya sa mga paggawa ng mga alagad. Ano po ang punto ko diyan? Ang punto ko diyan, dapat diyan tayo magtuon sa soul winning and discipleship, hindi sa kung ano-anong mga bagay na pinaggagawa natin sa church. Ang dami. Inilalagay ang oras sa mga practice para sa linggo. Minsan nga, practice sa mga presentation pagka linggo ay talagang inuubos nila ang kanilang mga panahon diyan. Ano yan? Iyan ay mga entertainment kasi kailangan niya ng mga false converts. At kung yung pastor ay false convert, abay, siya man ay naaapis din. Bukod doon, tatanggapin niya ng mga false convert at magbabayad pa sila kasi entertainment yan eh. Kaya kung ang isang Kristiyano ay hindi gumagawa ng soul winning and discipleship o hindi siya nagtitrain sa mga bagay na yan, o hindi niya ginagawa pagkatapos ng mahabang panahon na pagiging tinatawag na Kristiyano, sasabihin ko, nasaan ang Espiritu ng Diyos sa iyo? Sapagkat unang-una, naniniwala ako na yan ay mga mahalagang gagabayan ka ng Panginoon sa iyong gagawin. Maalala niyo ba yung sinabi niya sa dulo ng Great Commission? And I will be with you always till the very end of the age. Sasamahan ko kayo. Saan yun? Sa soul winning and discipleship. At ano pa ang sabi ng Acts 1:8? And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Tingnan po ninyo ang udyok talaga ng banal na Espiritu. Kung ministry ang pinag-uusapan, iba na yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Pero kung gusto mo rin lang magministeryo at wala kang appetite na mag-training sa soul winning and discipleship, sasabihin ko sa iyo ng tuwiran, baka false convert ka. Hindi naman nangangahulugan na kapag ka nag-win ka ng kaluluwa, ay totoo ka ng convert dahil ginagawa naman yan ng mga iba't ibang relihiyon. Ang susunod yan ay makikita sa pamamagitan ng paghubog sa mga alagad gamit ang mga batas ni Kristo at sila'y huhubugin sa wangis ng Panginoong Jesucristo. So sabihin mo sa akin, anong ministeryo ang ginagawa mo? Ano ang naitutulong mo sa church? Yan ba ay may kinalaman sa soul winning and discipleship? O gusto mo lang ng ministeryong yan dahil wala ka ng gagawing iba? Ginawa mo lang yung daan at rason na meron ka ng pinagkakaabalahan. Hoy, bitawan mo yan! At unahin mo ang mga mahalaga sa Panginoon, ang soul winning and discipleship. Sabi ko nga po maraming churches nag-create na ng kung ano-anong mga ministeryo at nagiging takbuhan na rin yan ng mga ayaw talagang maging kasangkapan ng Diyos ng tama. Sana po kung meron tayong ibang ministry na ginagawa sa church, parang sideline na lang yung mga yan. Karagdagan na lang. Hindi yan ang main. Magsikap ka na mag-akay ng kaluluwa at mag-involve ka sa discipleship para patunayan mo na ang puso mo ay katulad sa Panginoong Jesucristo. Pero kung ang ministeryo mo walang kinalaman sa mga ganyan, dahil gusto mo lang yan at pakiramdam mo, kinakasangkapan ka na ng Diyos sa iyong mga ginagawa. Isang bagay pa pala, nakaugnay sa paglilingkod sa Diyos ng mga tunay na na-convert, ay pinagkakalooban sila ng banal na espiritu ng kaloob. At diyan ay makikita natin na kapag ka ang isang tao, lalo na ang mga false convert, ay hindi nagtataglay ng espiritu ng Diyos, ginagawa nila ang mga bagay-bagay sang-ayon sa pamamaraan ng sanlibutan at napupunta sa kanila ang mga credit.
Hindi ba ninyo napapansin ang katotohanan yan? Kaya sila ay nagyayabang kapag nagkaroon na sila ng accomplishment. At sa banal na kasulatan ay makikita natin na may mga kaloob ang mga mananampalataya para sa paglilingkod sa Diyos. Unang-una ay sa mga tagapagturo. Sabi ng Efeso 4:7 hanggang 8. When He ascended on high, He led captives on His train and gave gifts to men. Yung men dyan ay mga mananampalataya. And then kalaunan ay sinabi niya sa talatang 11, He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of service. Nais kong maunawaan ninyo na yung pangako ng Diyos sa Jeremias 3:15 ay tinupad niya sa pamamagitan nito. At ano ang uri ng mga pastor na ito o mga tagapangalaga ng tupa na ito? Sila ay magtuturo ng kaalaman at kaunawaan sa mga lingkod ng Diyos. Nangangahulugan na alam nila ang salita ng Diyos. Hindi sila ang huhula at hindi rin sila nangongopya sa preaching ng iba. Paano natin malaman na ang isang tagapagturo ay talagang galing sa Diyos? Siya ba ay malaki ang ministeryo? Siya ba ay may malaking bahay? Siya ba ay may mga ari-arian? Siya ba ay mayroon ng mga bagay sa mundong ito? Ay wala niya ng mga apostol. Huwag nating gawing sukatan yung mga yan. Ang tunay na lingkod ng Diyos, ito yung bagay na hindi natutuklasan ng marami, ay hinuhubog ang mga mananampalataya sa wangis ng Panginoon. Kung meron siyang ibang layunin, ay malamang para na sa kanya yan, mula na sa kanya yan, at sigurado ko, dadalhin niya sa mali ang kanyang mga tagasunod. So ang punto ko rito, bawat paglilingkod sa Diyos ay mayroong kaloob mula sa Diyos, mula sa banal na Espiritu, para tanggapin ang kanyang paglilingkod. Otherwise, ang kaluwalhatian ay mapupunta sa taong yon. Ito man ay katulad nitong equipping ministry gift, meron ding tinatawag na administration gift, pangangasiwa sa iglesia, sa aklat ng Roma 12 at sa unang Pedro 5, at pagkatapos ay merong mga tinatawag na edification gift. At tignan nyo ito, isa dyan sa edification gift ay yung gift of healing. Kaya yung mga gumagawa ng himala na nakikita nyo sa telebisyon, kailangan silang tutukan ng kamera. Ingat kayo dyan. Karamihan dyan talaga, kung di man lahat, ay talagang mga lingkod ni Satanas sapagkat gusto nila na makuha ang kaluwalhatian. Kung papansinin ninyo, kalimitan sa mga himala ng Panginoon ay sinasabihan niya ang mga tao na huwag ipagsabi. Samantalang ito mga bulaan ngayon, na malamang ay sila'y mga false converts, ay kailangan nilang i-announce ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, kung tatanungin kita, ano ang iyong gift? Ano ang taglay mo mula sa banal na Espiritu? Hindi mo ba inaangkin ang mga kaluwalhatian kapag meron kang accomplishments? Isipin nyo rin ang katotohanan ito. Ang Panginoon nang pumasok sa ministeryo, ay kailangan niyang tanggapin ang banal na Espiritu upang tulungan siya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman ang Panginoon ay talagang nagpapakababa para hindi siya iwanan ng banal na Espiritu. Ganyan din ang mga alagad na hindi niya pinapahayo hanggat hindi sila tumatanggap ng banal na Espiritu. At isang bagay pa mga kapatid, alam ba ninyo na maging si Satanas bilang tagapanguna sa paglilingkod sa Diyos ay tinawag na anointed guardian cherub na nangangahulugan kailangan niya ng banal na Espiritu sa paglilingkod sa Diyos. Ganun pa man ay hindi siya kinokontrol at yan ang dahilan kaya nagawa niya ang kanyang masamang hangarin. Kaya kung makakakita kayo ng mga naglilingkod na merong pagyayabang, pag-aangkin sa kaluwalhatian o sa karangalan ng mga accomplishment, sisiguraduhin ko sa inyo, malamang yan ay bulaan, kundi man ay false convert na mga ngaral at delikado kayo sa mga ganyan. So ulitin ko yung aking katanungan. Anong kaloob mula sa banal na Espiritu ang taglay mo para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya? Punta tayo dito sa ating pangsyam. Activity to cover up spiritual emptiness. Activity to cover up spiritual emptiness. Alam nyo, whether
true convert o false convert, magkakaroon niya ng hangarin na paglingkuran ang Diyos. Nagnanais yan na magamit siya o ang kanyang buhay para sa Diyos. Yun nga lang, dahil yung isa, yung false convert, ay walang espiritu ng Diyos, malamang mali-mali ang kanyang gagawin. Kaya nga, sa mga tunay na convert, kailangan ay maupo sila, mag-aral sila, kailangan matutunan nila yung mga tama na dapat nilang gawin sa ubasan ng Panginoon. Yan ang halaga ng discipleship, mga pag-aaral sa pamamaraan ng Diyos. Magkapareho ang false convert at sa tunay na convert na sa pasimula ay magkakaroon ng hangarin na maglingkod sa Diyos. Kung alalahanin ninyo sa Acts chapter 8, yung false convert na Simon na manggagaway, yung magikero, nang makita niya ang ginagawa ng mga apostol na nagpapatong ng kamay sa mga mananampalataya, ay sinabihan sila na kapalit ng pera ay nais niyang magkaroon ng katulad ng ginagawa nila o ng kapangyarihan ng ginagawa nila. Nakita niyo na ang false convert? Ang false convert ay nakatuon sa kanyang sarili. Nais niya na siya ay maluwalhati at makilala at ang kanyang pamamaraan ay yung kanyang magagawa. Babayaran yung mga apostol. Kaya naman rinibuke siya ni Pedro. Malinaw diyan na ang kanyang hangarin, unang-una sa lahat, siya ay mayroong ambisyon na magkapera at makilala. Yan ang mga palatandaan ng false convert. Sinabi ko na yan sa inyo na merong ambisyon na pangsarili ang mga false convert, kaya't kung ano-ano ang gagawin niya na paraan ng sanlibutan. Kahit siya ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, gagawa siya ng pamamaraan na makamta ng kanyang ambisyon. At sa pasimula, ang false convert ay talagang mag-aaral din naman yan. Titignan niya kung ano ang kailangan niya sa banal na kasulatan para matupad ang kanyang ambisyon. At yun ang dahilan kaya magiging choosy siya sa kanyang paggamit sa banal na kasulatan. Ang mahirap nga din diyan ay iniisip niya na kahit anong gawin niya basta magkaroon siya ng mga tagasunod o magiging katulad niya ay nakaluluwalhati sa Diyos. Tandaan niyo ang katotohanan yan. Tumitingin yan sa accomplishment, hindi doon sa magiging buhay ng tao na maliligtas sa kasalanan at sa pagkakasala. O ayan, tatanungin ko kayo, anong grupo ngayon ang kilalang kilala na ang hangad lang ay dumami? Sa anumang kaparaanan ay gagawin nila basta sila'y dumami. At siyempre ay ginagamit din ng mga teksto ng banal na kasulatan, discipleship, soul winning, ganyan din po sila. At minsan nga, basta makapag-akay ng kaluluwa, talagang yan ang mabangong mabango sa kanila kasi yung ambisyon nung leader nila ay natutupad niya. Naunawaan niyo ba kung sino itong mga tinutukoy ko? Naku po, sasabihin pa, kailangan magkaroon tayo ng 12. Kailangan meron tayong 12. Alam niyo po, sa Panginoon, napakahalaga ng 12. Pero kung titingnan natin ang mga apostol, hindi nila linimitahan ang kanilang gagawing alagad sa 12. Yung 12 para sa Panginoon ay sapagkat meron siyang tutuparin na makikita sa aklat ng pahayag. Mahalaga yung bilang na 12 ng mga apostol at yan ay makikita sa aklat ng pahayag. Kung hindi ako nagkakamali ay sa Revelation chapter 22. At tingnan niyo ang katotohanan ito. Kapag kaganyan na nakakakita sila ng mga teksto, pipilipitin nila yan para itugma doon sa ambisyon nila. Ulitin ko yun ha, ang Panginoon ay kailangan niya ng 12, pero tayo hindi natin kailangan na limitahan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Kung ganyan si Pedro, nakikita ba natin na meron siyang 12? Kalimitan na ginagamit ay yung sa Old Testament. Sasabihin nila si Abraham ay may 12, si Ismael ay may 12, si Jacob ay may 12, kaya mahalaga ang 12. Mga kapatid, meron pong dahilan ng Diyos para sa kanila. Kailangan yung 12 elder sa Old Testament
ang mga lahi ni Jacob at kailangan yung 12 apostol. Yan ang dahilan kaya pinalitan si Judas. Alam kasi ng mga apostol na mahalaga yung 12 na makumpleto. Pero tayo, hindi yan requirement sa atin. O nakukuha nyo na ang ibig ko sabihin. Kaya itong mga taong ito, gigil na gigil sa anumang kaparaanan para matupad nila yung ambisyon na yan. At sa pamamagitan ng ganyan, ay napagtatakpan nila yung kanilang kahungkagan sa espiritual. Ganyan din naman ang mga pariseo. Talagang gagawa sila ng napakaraming bagay para pag tinignan ng mga tao, ang mga taong ito ay talagang aakalain nila na sila'y aktibo sa relihiyon. Pero yun nga ang sinasabi ko, na sa New Covenant, ang napakahalaga na pamamaraan ng Diyos ay sa pamamagitan ng taong naglilinis sa kanyang sarili. Sa susunod na punto ay ipapakita ko yan. Pero ang ipinapakita ko dito ay yung pagtatakip ng mga leader o ng mga tao sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa mga ginagawa doon sa kahungkagan ng kanilang spiritual na buhay. At alam ba ninyo na ito'y napakahalaga, lalo na kapag ikaw ay tumanda na, wala ka ng kakayanan, na katulad ng ginagawa mo nung ikaw ay bata, na marahil ay sa kalooban ng Diyos ay hindi ka na nakakakilos masyado. Kapag ka isinentro mo ang iyong puso't kaisipan sa Panginoon sa mga panahon na ganyan, ay hindi na napakaraming aktibidad ang kailangan mo para mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Dapat nating matutunan ang bagay na ito sapagkat hindi po tayo pabata. Hindi after sa accomplishment na marami ang Panginoon. After siya sa gagawin natin na tama sang-ayon sa kanyang kalooban at higit sa lahat ay yung buhay natin na tunay na nakalaan sa kanya. Meron po pala akong isinare sa Facebook mga iskandal ng mga Amerikano na may mga malalaking ministeryo. Tingnan niyo po ang katotohanan ito. Ito ay talagang totoo. Talagang nagkamal sila ng kayamanan, nahuhulog sila sa babae at kung ano-ano ang mga pinaggagawa nila. At ako'y naniniwala, ito ay exposure ng Diyos para sana ay matigil ang mga pandaraya nila. Pero hindi ba ganito ang nais gayahin ng maraming mga tagapangaral? Nais nila na ganun ang kanilang magiging ministeryo? Sino ang mga tinutukoy ko? Hindi ko na maalala yung mga ilan sa kanila. Maalala ko yung mga ilan katulad ni Joel Osteen, ang isa sa pinakamayaman, tignan nyo na lamang po yung post ko. At yan ay makikita natin ang katotohanan nitong aking sinasabi tungkol sa mga false convert na sila man ay nagiging leader pero nagki-create sila ng mga aktibidad hindi lamang para sa kanilang mga sarili kundi para rin sa mga tao. Sapagkat sa pamamagitan ng aktibidad ay kala ng marami na napagtatakpan nila ang kahungkagan sa espiritual. Maging ang iglesia ng Ephesus sa pahayag Kabanata 2 ay pinagsabihan ng Panginoon na kailangang magsisi dahil nakafocus na sila sa aktibidad kaysa sa maayos na pamumuhay. Punta tayo sa ating pangsampu. Number 10, twisting Bible truth to align self. Sa Tagalog, pinipilipit nila ang mga talata ng Biblia para tumugma sa kanilang kalalagayan. At alam po niyo, ito po ang kalimitang ginagawa ng mga iba't ibang relihiyon. Ang mga iba dyan ay alam ang kanilang ginagawa, talagang sinasadyang pilipitin ang mga talata ng Biblia at yun namang iba ay talagang hindi nila alam. Yung mga alam at talagang sadyang pinipilipit ang mga talata ng Biblia, ito ay mga pinatigas na ang kanilang mga puso. Palagay ko ay nakakakita kayo o nakaka-encounter kayo ng mga relihiyong ganyan. Yun namang mga iba na hindi nila namamalayan ang kanilang ginagawa, sila naman ay mga nadaya. Kalimitan diyan ay mga miyembro ng relihiyon. Pero ang nais kong pag-usapan natin sa bagay na ito ay yung mga umaangkin na sila ay mga born again. Kasi nga po ang tinutuklas natin ay yung mga tinatawag na false converts. At siyempre ang unang-una diyan ay yung mga nagsasabing tinanggap ko si Kristo sa aking puso sa pamamagitan ng panalangin. O hindi ba napakarami ng ganitong mga tao sa ating kapanahunan gamit-gamit yung John 1:12
at sa pamamagitan ng pananalangin ng magic prayer ay inaangkin na nila na sila ay born again dahil yun naman ang tinuturo naman sa kanila nung mga nagbahagi sa kanila ng salita daw ng Diyos. Pero alam po ninyo, dapat po ay i-reconcile natin yan. Yung John 1:12, tinatanggap nila si Kristo sapagkat sila ay sumasampalataya na siyang Mesyas, yun po ay sa mga Hudyo. Nandoon pa ang Panginoon sa panahon na yon. Pero nung umakyat na ang Panginoon sa Kristo sa langit, pagkatapos na muling mabuhay, pansinin niyo ang katotohanan ito. Ang kanilang tinatanggap ay ang mabuting balita o ang ebanghelyo tungkol sa Panginoon na nagtataglay ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So hindi na po yung tinatanggap si Kristo sapagkat wala na nga po siya. Kaya kung papansinin ninyo at kayo ay mag-aral sa Aklat ng Gawa na kung saan ay sinasabi ko, diyan makikita ang mga tunay na born again sapagkat yan ay panahon na ng banal na Espiritu. At makikita nyo ang tinatanggap na lamang nila ay ang ebanghelyo o mabuting balita o salita ng Diyos at siyempre ang banal na Espiritu. Yan ang tinatanggap nila, hindi na si Kristo na katulad sa panahon ng buhay pa siya rito sa lupa ay tinatanggap nila bilang bisita. So makikita nyo yung dalawang pundasyon na ibinahagi ko sa inyo nung una, ang tunay na mabuting balita at pagkatapos ay yung tamang pagtugon. Kailangan yon para totoong na born again. Para makita nyo, ay magbibigay ako sa inyo, magpapakita ako sa inyo ng 3 halimbawa sa Aklat ng Gawa na na kinakailangan ang mabuting balita at yung tamang pagtugon para yung proseso ng kapanganakang muli ay maganap. Ang unang-una dyan sa Aklat ng Gawa ay sa chapter 10. Sino yon? Si Cornelius. Siya ay naka-encounter na ng anghel. Born again na ba siya? Nakausap niya na yung anghel? Hindi pa rin. Yung anghel ay walang karapatang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat hindi niya naranasan ang kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. So anong nangyari? Kailangan puntahan ni Pedro at ng kanyang grupo si Cornelius kasama ang kanyang pamilya. At kung titingnan ninyo, habang si Pedro ay nangangaral pa sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu at saka sila binautismuhan sapagkat ang grupo ni Pedro ay nag-aalangan na lumapit sa mga hentil na ito. Diyan nyo makikita yung halaga ng mga sinasabi ko sa inyo. Tamang ebanghelyo at tamang pagtugon at ang proseso ng kapanganakang muli ay nangyayari. Pagkatapos ay yung jailer sa chapter 16. Tinanong na si Apostol Pablo tungkol sa kung ano ang gagawin niya at sinabi ni Apostol Pablo sa kanya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Pero hindi po yung nagtatapos doon. Tingnan ninyo at basahin ninyo at makikita nyo na si Apostol Pablo at saka si Silas ay dinala niya sa kanilang bahay. Si Pablo ay nangaral sa kanila at pagkatapos nung gabing yon, yung sambahayan niya ay nagpabautismo at sila ay nagkaroon ng kagalakan na pinapaniwalaan ko na kagalakan mula sa banal na Espiritu. Nagkaroon ng pagbabahagi ng mabuting balita, tumugon sila ng tama at sila ay ipinanganak na muli. At ang pangatlo ay yung mga taga-Ephesus sa Gawa, Kabanata 11, na kung saan ay kulang ang kanilang tugon sa pagbabahagi sa kanila ni Apollos sa chapter 18. Kaya't sa chapter 19 ay pinuntahan ito ni Apostol Pablo upang iayos. So diyan ay makita natin na tumanggap sila ng banal na Espiritu pagkatapos na magpabautismo at ipinatong ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, doon natin makita na sila ay talagang na born again. Kung inangkin na lang nila na kami born again na, huwag mo na kaming turuan, okay na kami, ay nakukulang. Di ba? Kulang yung kanilang natutunan at pagtugon. Kaya hindi mangyayari sa kanila yung kapanganakang muli. Hindi sila magiging tunay na convert. Ngayon, titignan po natin ang mga ilang grupo ng mga Kristiyano na halimbawa ng mga pumipilipit ng mga talata ng Biblia para itugma sa kanilang mga kalalagayan, sa kanilang mga sarili. At sa dami ng mga ito, ay siyempre hindi natin matatalakay lahat. So yung mga hayag lamang dito sa Pilipinas ang nais kong ipakita sa inyo.
Halimbawa ay ang Fourth Watch. Pero nyo, naging grupo yung Fourth Watch, naging pangalan ng church at inaangkin nila, sila lang ang tama. Bakit? Kasi meron silang apostol. At ang apostol nila ay malaki ang kaibahan sa mga tinuturo ng mga apostol. Ang mga apostol ng Biblia, sabi nila, hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos o itong apostol na ito. Talagang kahit saan mangaral, kailangan ay merong paglilikom ng offering kahit kanino, tatanggapin nila. Pero ang nais kong makita natin dyan ay yung pag-angkin nila na yung pangalang Fourth Watchers ay yun ang tama sapagkat sila ay Fourth Watchers. Kundi ba naman kalukuhan ng mga ganyan? Naku po, kaya kahit saan na lang dadampot ng talata ng Biblia, pagkatapos ay itutugma, ipipilitin na yun ang tama, ganyan ang marami. Meron pa diyang isang grupo na pinangungunahan naman ni Carillo. Ang lagi niyang pinangangalandakan ay kailangang may mga himala na nangyayari. Alam niyo po, kung titingnan naman natin sa panahon ng mga apostol, unti-unti ay nag-subside yung mga himala na yan. Pero kung titingnan ninyo, mag-umpisa pa lang na mangaral itong apostol na ito, nakangiwi na kasi gusto niyang paiyakin ang kanyang mga miyembro para yung kanilang mga emosyon ay makuha niya. O yan, tingnan niyo yung mga ganyan. Ang isa pa ay meron din nangangaral na baptist na siya lang daw ang tamang grupo sapagkat si Kristo ay baptist. Eh bakit siya baptist? Kasi nagpabautismo kay John the Baptist kaya siya naging baptist. Tingnan niyo naman ang kalukuhan ng mga yan. Yun nga lang, hindi naman lahat ng baptist ay ganon. O ito pa, yung grupo ng MCGI na dahil lang sa pangalan na hinalaw doon sa unang Timoteo 3:15 na sila na yung pillar of truth. Sila na lang ang tama. Minsan na hindi na nagiging tama ang Panginoon dahil sila lang ang tama. Inaalis nila ang pagliligtas sa persona ng Panginoong Jesucristo at nandoon na sa grupo at dahil magaling ang kanilang founder, eh sila na lang ang tama. At alam niyo ba, ang mga miyembro nito, akala nila sila na lang ang magaling. Pero pagka hinarap mo, manggagalaiti sila. Maganda nga, meron po kaming kasama sa aming mentoring group na dati pala ay elder ng MCGI. Mapalad ang taong ito sapagkat sa biyaya ng Diyos ay nabuksan ang kanyang kaisipan na hindi sa grupo nakakapagligtas. Sa grupo na yan ng MCGI ang kaligtasan. At siyempre, ang isa pa ay yung paborito ng marami, yung KOJC. O yan ang sikat na sikat sa ngayon. Pero nakakamangha na grabe ang dami ng kanyang miyembro at inaangkin nila na sila lang din ang tama. Kailangan kasi madumaan ka kay Kibuloy para ikaw ay makarating sa langit. Sana ngayon niya sabihin ang katotohanan yan na inaangkin niya na siya yung daan para makaharap ka sa Diyos. Ano kaya maniwala sa kanya ang 1,000,000? Saan siya hahanapin ngayon? Pupunta sila sa butas ng kanal para hanapin doon at sabihin sa kanya, naniwala na kami sa iyo. Tingnan niyo ang pandaraya ng tao, talagang pipilipiti ng salita ng Diyos. Malinaw na malinaw ito na nangyayari. Itinutugma lang nila ang mga ilang talata sa banal na kasulatan para sila ay magmukhang tama. Pero tignan din naman natin ang individual na pag-angkin ng mga nagsasabing born again. Kaya tanong ko sa iyo, born again ka ba? Paano ka na born again? O baka pinipilipit mo rin ang salita ng Diyos ha? Baka yung ini-explain ko kanina na dahil tinanggap mo si Kristo at ikaw ay nanalangin ng magic prayer, born again ka na. Pero tignan mo ang buhay mo, hindi nagbabago. Dahil sigurado ko, pag mali ang ebanghelyo, mali ang tugon, hindi siya makakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Yan ay mula sa Diyos hindi natin pwedeng baguhin yan. Yan yung pinakapundasyon ng lahat ng ito. So kung ikaw ay born again, tapos aangkinin mo na ikaw ay anak ng Diyos, siyempre naman, magkasama yan. Ang tanong ko ay, hindi ka ba nagpapatuloy sa kasalanan? Yan ay pwede rin naman sa mga pastor, hindi lang yan pang member. Kasi nakikita ko may mga pastor na talagang pinatigas na ang kanilang mga puso, inaangkin na lang na sila ay lingkod ng Diyos, sila ay pinili ng Diyos, anak ng Diyos. Pero kung titignan mo, mapaghangad ng karangalan at saka ng pera o kaya'y kayamanan at may mga ilan pa na immoral.
Pagkatapos ay aangkinin yung pagpapatawad ng Diyos kay David. Oy, Old Covenant yon. Sa New Covenant, walang apostol na nahulog sa immoralidad o kaya sa pag-ibig sa pera o naghangad ng karangalan kasi alam nila iiwanan sila ng banal na espiritu. Malala nyo yung sabi ng Hebreo, huwag kang mugmukhang salapi sapagkat hindi kita iiwanan ni pababayaan man, e baliktarin mo lang. Mukhang salapi ka, nananatili ba sa iyo ang presensya ng Diyos? Hindi na. Eh sabi pa ng Biblia, God opposes the proud but give grace to the humble. Ikaw, very pride ka, mapaghangad ka ng karangalan sa sarili mo. Nasa iyo ba ang Espiritu ng Diyos? Wala na. O kaya ay pinagtatanggol mo ang immoralidad na kakagagawan. Kahit man lang tinatago mo, talagang iiwanan ka ng presensya ng Diyos. Sana itong mga ganitong pastor, hindi na magpastor. Meron pa naman kayong pag-asa, kaya lang tutuhanan nyo ang pagsisisi. Pero kung patigasin nyo ang inyong mga puso, eh baka sasabihin ko sa inyo, pag si Lord ang nagpatigas niyan, wala na. Hindi nyo na kayang palambutin yan. So, magandang mag-claim na tayo ay anak ng Diyos. Pero tayo ba ay umaastang anak ng Diyos? Okay din na i-claim natin na tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Pero tayo ba ay sumusunod sa mga batas ni Kristo? Karamihan din sa mga taong ito ay inaangkin yung mga pagpapalang material dito sa mundong ito, yung proteksyon ng Diyos, gamit-gamit yung mga pangako ng Diyos sa Israel. Sa Israel po yun. Yun ay pampisikal, pero sa New Covenant, kay Kristo, pangwalang hanggan ang mga pangako na pwede mong mawala at kailangan mong tanggihan ang mga bagay sa mundong ito. Kaya huwag niyong ipagmalaki na meron kayong bahay, meron kayong mga sasakyan, meron kayong magandang edukasyon, nakatapos kayo ng kung ano-anong mga kurso. Kung meron man kayo niyan, huwag kayong magmataas. Gamitin niyo yung mga yan para mapalawak ang paghahari ng Diyos ng tama. At ako'y may mga kakilalang ganyan. Talagang pagka sila'y pinagpapala ng Panginoon, talagang isinishare nila ang mga pagpapalang ito sa mga ginagawa ng Diyos. O ito sampulan ko kayo bago tayo magtapos. Yung mga nagkiklaim na maganda ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay, gamit-gamit yung Jeremiah 29:11. Tignan nyo yan Jeremiah 29:11. Hindi naman binabasa yung verse 10, hindi naman binabasa yung 12 and 13. Pag binasa mo yan, makikita mo na hindi yan ikaw ang tinutukoy ng Diyos yan dahil kung ikaw yan, nangangahulugan na dadalhin ka muna ng Diyos sa pagkabihag at pagkatapos ng 70 years, saka ka pa lang makakatikim ng layunin ng Diyos kung ikaw ay umayos na. Maganda naman talaga ang layunin ng Diyos sa atin. Yan ang sinasabi ng Romans 8:29. Pero karamihan dyan, tingnan nyo ikumpara nyo. Ikumpara nyo yung Romans 8:28 to 29 sa Jeremiah 29:10 to 13. Ikumpara nyo. At makikita nyo, may pagkapareho yan. Ano ang pagkapareho? Itong nasa Romans ay kakasangkapanin ng Diyos ang mga negatibong bagay sa buhay natin para hubugin tayo sa wangis ni Kristo at sa gayon ay makamtan natin ang walang hanggang mga pangako ng Diyos sa atin. Ang punto ko dyan, iaayos ng Diyos ang buhay mo sa pamamagitan ng mga pagsubok dahil mas maganda ang plano niya para sa iyo sa walang hanggan. Ngayon, kung titingnan natin ang lahat ng ito dito sa ating number 10, ay makikita natin na yung mga ginagawa na pamamaluktot sa talata ng Biblia ay makikita natin ang trabaho ni Satanas. Kaya kung pipilipitin mo ang talata para itama mo sa sarili mo, tagasunod ka pa rin ng diablo. Sinasabi ko yan sa iyo para gumising ka dahil meron ka pang pagkakataon. Pero kailangan mong umamin o kaya ay tanungin man lamang ang iyong sarili, ako ba ay tunay na born again o ako ay false convert? Nais ko pong ikwento ito sa inyo bilang pangwakas. Dati po akong nangangaral doon sa Zambales sa youth camp na kung saan ay napakaraming mga kabataan. Nangaral po ako bago magkaroon ng bautismo.
At nababanggit ko yung tungkol sa Antikristo. Nang kami ay papunta na sa swimming pool, mayroon akong isang nakitang kabataan na nakatayo doon, nakatalikod, hindi niya alam na ako'y nasa kanyang likod. At sinasabi niya, Antikristo ako, Antikristo ako. Hindi ko alam kung bakit ipinarinig sa akin ng Panginoon. Pero ang nakita ko doon at inimpress ng Panginoon sa isipan ko, may pag-asa ang taong ito sapagkat umaamin siya sa kanyang tunay na kalalagayan. At ikaw man ay magkakaroon ng pag-asa pag umamin ka at huwag patigasin ang iyong puso sa tunay mong kalalagayan. Magandang araw po sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.